po manalangin. Hallelujah. Praise you, Lord God. Praise you, Jesus. Hallelujah, Jesus. Amen. Father God, sa pangalan ng aming Panginoon Jesus, Lord, maraming salamat sa araw nito. Panginoon Diyos, salamat po sapagkat muli, Panginoon Diyos, ay kami po ay pinagsama-sama po ninyo, Panginoon, upang ikaw ay aming po sambahin, aming purihin, luwalhati, Panginoon, sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat po, Ama, sa iyong banal na presensya, Panginoon. Salamat po sa iyong salita, Lord God, na kung saan may dalawa o tatlo na nagkakatipon sa iyong pangalan, ay naroon ka sa kanilang kalagitnaan. Lord, kami po ay mahigit sa dalawa, mahigit kami sa tatlo, Panginoon. And we believe, Lord God, that you are here in the midst of us, Lord God. Thank you, Lord God, for teaching us, guiding us, Lord God, in all truth, Lord God. Salamat, Panginoon, sapagkat sa pamagitan, Panginoon Diyos, Lord God, ang gabay ng pagbanal na Espiritu, Panginoon Diyos, ay tunay nga po na maiintindihan namin, Panginoon, yung mga salita, Panginoon. Lord God, maraming salamat sa kapangyarihan po ninyo, Panginoon, na siyang sumasakot po sa amin, Panginoon. At Lord, dalangin nga po, Panginoon, na patuloy mo para siglahin ang aming buhay pananampalataya. Bigyan niyo po kami ng kagalakan sa puso, Panginoon, na sa kabila, Panginoon Diyos, ng mga kinakaharap namin, sinusuko namin, Panginoon, sa panahon ito. Lord God, ay nananatili, Panginoon Diyos, ang kapayapaan, ang kapanatagan, Panginoon, sa aming mga puso. Maraming salamat po, Ama, sa inyong kabutihan, Panginoon. At kailangan po siya maitaas, Panginoon, sa aking pag-mensahe, Panginoon. Thank you, Lord God, for the press revelation, Panginoon Diyos, sa aking buhay na ito po yung pinagkakalo, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. All the glory and honor belongs to you, Father God. In Jesus' name I pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ako po ay magtuturo ngayon at gusto pong ipaalala po sa inyo ang ating pong ito ay basic na ating pong pag-aaral. This is the authority of God's Word, ang kapangyarihan ng salita ng Diyos sa ating pong mga buhay, na kung saan ang pinagmumulan po nito ay walang iba kundi po ang kanyang mga salita, ang Biblia. Sabi niya, the Bible, it is the God's written word, inspired by the Holy Spirit. Inspirado ng banal na Espiritu ang banal na kasulatan o ang Biblia, mga kapatid. So, ito po yun. Kaya, actually, mga kapatid, ako po ay ang mensahe na akin po sana ibibigay sa inyo is about kay Prophet Amos o Amos, mga kapatid. Kaya lang, ini-impress ako ng ating Panginoon na bakit nga ba sa tuwing naririnig kong nagme-mensahe si Brother Eddie Villanueva ay palaging may faith, palaging pananampalataya. At ito yung lagi pong itinuturo niya. Napaka-basic nito pero napaka-powerful na lagi po niyang sinasabi nito. Na sa kabila ng mga nagdaan sa kanilang mga bigat, mga problema na talagang kanilang sinuong, mga kapatid, ay nandungod pa rin na nakukuha niyang pangaral ng salita ng Diyos sa burong ng kanyang anak, sa burong ng kanyang asawa. Mga kapatid, ay nandun yung kanyang pangaral pa rin. Ang kanyang pinapangaral is about sa salvation, para maligtas ang tao, at ito isa pang magitan ng pananampalataya. So napaka-basic at ito ay lagi pong dapat natin maintindihan. Kaya nga, inimpress ako ng Panginoon na ito yung aking pong ituro sa umagang ito. Kasi ito po ay, ang sabi nga ng Panginoon, kapag siya ay bumalik, may masusumpungan kaya siya ang pananampalataya. Kaya po tayo, mga kapatid, ay dapat buong-buo yung ating pananampalataya, at sa halip na maliit yung ating pananampalataya, ito po ay palaki ng palaki hanggang sa maging sakdal ang ating pong pananampalataya sa ating Panginoon. Ito po yung basic need, at ito din po yung tinatawag na need ng isang tao upang siya ay magkaroon po ng kaligtasan. Praise God. Sabi niya sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scripture is given by inspiration of God. Lahat ng kasulatan, sabi niya ito ay kasulatan
isang buong libro pero marami ang mga author. So ito ay mga kasulatan o mga libro na ito ay, ang sabi niya, inspired by the Holy Spirit o inspirado ng banal na Espiritu. Sabi niya, all scripture is given by inspiration of God and is profitable. Ito ay kapakipakinabang sa atin upang sumansala, sumaway, magturo sa lahat ng katotohanan. Praise God. Basahin ko lang sa inyo mga kapatid sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ito po yung ating key text po natin. Sa 16, all the scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. Doktrina o kaya ay turo o kaya ay aral for reproof upang sabi niya ituwid ang isang tao, or correction upang sabi niya i-correct, itama, for instruction in righteousness upang tayo ay turuan o gabayan sa katuwiran. At ito po ay katuwiran ng Diyos, hindi po katuwiran ng tao, mga kapatid. Hindi yung ating sariling katuwiran, kundi ito'y tinuturo yung katuwiran ng Diyos. Kaya ang napakahalaga ng salita ng Diyos dahil dito mo makikita yung katuwiran ng Diyos. Hindi dapat makita sa buhay natin o manatili sa buhay natin yung ating pong tinatawag na self-righteousness. Sarili natin katuwiran. Praise God. So napakahalaga ng salita ng Diyos. At ito po ay may kasi ang banal na Espiritu. At dito sa 2 Peter chapter 1 verse 20 and 21. Sabi niya sa English, knowing this first, that no prophecy of the Scripture is of any private interpretation. Sabi po niya, alamin mo ito unang-una na walang propesiya sa Scripture o sa Biblia na ito ay may private interpretation. Halimbawa, ito yung interpretation ko. Ang sabi niya ay, hindi pwede, yung interpretation ko ay ito yung totoo. O kaya, kung ano yung interpretation mo, igagalang ko to. Kung ano yung interpretation ko, igagalang mo ko. O kaya ay, huwag mo akong sansalain dahil ito yung aking interpretation. Ito yung private interpretation po natin. Sabi niya, no private interpretation ng Scripture, mga kapatid. Ang interpretation ng Scripture, tandaan po ninyo mga kapatid, ay ang interpretation ay ang Diyos lamang. Ang nag-i-interpret, ang banal na Espiritu lamang ang nag-i-interpret. So kung ano ang interpretation ng banal na Espiritu, yun lang yun. Kaya hindi pwedeng sabihin ng isang tao na igalang mo ako dahil ito yung aking paniniwala at ikaw, siya yung paniniwala niya, igalang mo kami. Hindi po ganun mga kapatid. Kundi yung interpretation ng Diyos, yun lang ang dapat pong masunod. Naiintindihan niyo ba mga kapatid? Kaya po hindi pwedeng sabihin ng isang tao na ito yung aming relihiyon, kami ang tama. Kung ano yung interpretation ng banal na Espiritu, which is, sabi nga niya, hindi natin maiintindihan ang salita ng Diyos, maaari kang ma-receive. Sabi niya, sa mga katuruan na ito'y galing po sa diablo o kaya po'y galing sa sariling kaisipan ng tao, kung wala po ang banal na Espiritu, hindi mo maiintindihan po ito. Kaya mahalaga mga kapatid na maintindihan natin na sabi niya, when He, the Spirit of truth, shall come upon you, He will guide you and teach you in all truth. Kaya ang banal na Espiritu lamang po ang mayroong interpretation na ito, kapag dumating sa iyo, yun yung tama, yun yung totoo. Ang banal na Espiritu ang nag-i-interpret. Amen. Hindi po, ito interpretation nila yan may Mormons, may Iglesia ni Cristo, pero interpretation nila yun ang tama, hindi po gano'n. Kundi kung ano ang tinutulong ng Espiritu Santo, yun po ang totoo, mga kapatid.
Kaya hindi po tayo dapat na madaya, ma-deceive ng iba't ibang mga katuruan. Hintayin natin palagi. Kaya pag kayo po ay nagbabasa ng Biblia, hingin ninyo ang gabay ng Espiritu Santo para hindi po tayo maligaw. Amen, mga kapatid. So ito po yung authority of God's Word. Kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ang sabi niya sa Psalms 12, verse 6, the words of the Lord, sabi niya, are pure words, like silver tried in a furnace of earth, purified 7 times. Sabi niya, the words of the Lord, ang salita po ng Diyos, sabi niya, ito ay pure. Ito po yung tunay, malinis, puro. Ito po yung sinasabi niya, walang halo, walang level. Yung tinatawag po na levadura. So the words of the Lord are pure words, like silver tried in a furnace. Yung isang silver na ito ay pinupuro sa pamamagitan ng apoy. O kaya yung ginto na ito ay pinupuro sa pamamagitan ng apoy. Hindi pwedeng maging purong ginto o isang ginto kapag meron siyang halo. Amen po ba, mga kapatid? So, ang salita po ng Diyos, yan po yung kapangyarihan niya. Kaya napakahalaga na ito ay lagi po natin binabasa, pinag-aaralan, minemeditate po natin. Lagi kong naririnig kay Pastor Dali pag tinuturuan niya itong dalawang bata, yung sa Joshua 1:8. Sabi niya, this book of the law shall not depart from your eyes. Dapat lagi na nakikita natin ito, binabasa natin ito at pinagbubulay-bulayan. Upang sabi niya, matupad mo yung mga nakasulat doon upang ikaw ay magkaroon ng successful life. Kaya kung gusto mo umasenso, kung gusto mo ikaw ay umunlad, salita ng Diyos ang iyong sundin. Amen po ba, mga kapatid? Kaya napakahalaga, mga kapatid, na tayo ay nakikinig, nagbabasa ng salita ng Diyos, minemeditate natin ito, ino-confess natin ito, sapagkat ito yung magdudulot sa atin ng maginhawa at matagumpay na buhay. Praise God. So ito yung sabi ng ating Panginoon. Ang salita po ng Diyos, sabi niya, ito ay eternal and authoritative. Ito ay walang hanggan at makapangyarihan. Amen, mga kapatid. Wala nang ibang salita na mas makapangyarihan pa kundi ang salita ng Diyos. Wala na pong iba. Kaya kung mayroon kang iniisip na ito ay sa akala mo ay magtatagumpay ka, mga kapatid, ito po ay pansamantala lang kapag hindi mo ginagamit at hindi mo nilalakaran ang salita ng Diyos. Lahat ng mga bagay na ginagawa po natin dito ay pansamantala lang. Kaya napakahalaga, mga kapatid, ang salita po ng Diyos. It is, sabi niya, eternal and authoritative, the Word of God. Psalms 119, verse 89. Forever, O Lord, your word is settled in heaven. Forever, magpasawalang hanggan ay nandun na, nakatalaga na yung salita ng Diyos sa langit. Nandun na yan. Sabi niya, sabi niya, ang langit at ang lupa ay lilipas. Matthew 24, verse 35. Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Alam niyo, mga kapatid, itinuturo sa atin ng Panginoon kung ano yung dapat nating panampalatayanan. Kung ano yung dapat na ingatan mo sa buhay mo. Kung may pinakamahalaga ka mag-iingatan sa buhay mo, ito yung salita ng Diyos. At dito ka magkakaroon ng tinatawag na successful life. Psalms 119, verse 16, the entirety of your word is truth. Yung kabuuan daw ng salita ng Diyos ang katotohanan. Amen po ba, mga kapatid? Kung meron kang natutunan about sa engineering, about sa nursing,
about sa kung saan-saan na pagka-abogado. Yan lahat ng yan ay panlupa lang. At may mga sablay dyan. Amen po ba kayo? Merong hindi totoo dyan. Merong mga kalpak dyan. Pero sabi niya, the entirety of your word is truth. Yung kabuuan. From Genesis chapter 1 verse 1 up to Revelation chapter 22 hanggang sa last verse po dito mga kapatid, ito'y katotohanan. Katotohanan. Kaya nga, nung habang tinuturuan ako ng Panginoon, kung ano yung aking isi-share, kung ano yung aking ibabahagi sa inyo mga kapatid, ituro mo sa kanila kung paano ang pananampalataya nila ay tumibay. Di ba sabi niya sa Romans chapter 10 verse 17? Ang sabi niya doon, faith cometh by hearing, and hearing by the hearing by the words of God. Hindi niya sinabing hearing ng chismis ng kapitbahay. Hindi niya hearing ng payo ng lolo at lolo mo, yung matatanda. Hindi, kundi sabi niya hearing and hearing by the words of God. So ito yung kailangan po natin laging pakinggan. Amen po ba? Sa isang tao na laging nakikinig ng mga pinapayo ng mga matatanda, di ba, yun yung kanilang ginagawa o nilalakaran. Dahil doon nakalim na yung kanilang paniniwala. Kaya nga yung paniniwala nila noon, na sabi niya, bawal lumabas. Bawal, sabi niya, yung tawag ito, yung pagka may patay ay magwawalis ka. Yun na yung turo noon. So, yun na yung kalalagyan o kaya ay magiging buhay na ng mga tao dahil doon sila naniniwala. Pero kung ang salita ng Diyos ang kanilang pagbabatayan, mga kapatid, yung mga salita ito, yung kanilang lalakaran, ito yung magiging buhay na nila, ito na yung makikita mo sa buhay na nila, at hindi ka na makakamba pa o kaya ay hindi ka na mapapagod pa na utusan mga anak mo kung lumalakad na sila sa salita ng Diyos. Kasi ito na yung buhay nila, ito na yung makikita, ito na yung manifestation ng salita ng Diyos sa buhay nila. Kaya kung ano yung lagi mong naririnig, ito yung nagiging buhay mo. Ito yung kung ano yung lagi mong minimeditate, kung ano yung lagi mong isinasagawa, ito na yung magiging buhay mo. Kaya nga, kapag salita ng Diyos, mga kapatid, ang ating pong nilakaran, ginawang buhay na natin, tayo po ay pagpapalaya. Tayo makikita yung manifestation ng salita ng Diyos sa ating pong mga buhay, mga kapatid. Ay sabi ng ating Panginoon, wala po siyang sinabi sa atin na ito ay ikakapahamak natin. Ang sabi nga po niya sa Proverbs 28 verse 20, a faithful man shall abound with blessing. Ang sabi niya, ang taong matapat ay sasagana sa pagpapala. Di ba salita po ng Diyos yun? Pero ang magmamadali, sabi niya, na sa pagyaman ay, sabi niya, hindi siya magiging inosente dito. Hindi siya magiging innocent, sabi niya ganoon. Yung mga, to them that may, sabi niya, haste to become rich, they will not be innocent. Hindi sila magiging inosente yung sa kanilang ginagawa. Yung mga tao kasi na yan, na gustong yumaman, ginagawa na nila yung mga illegal na bagay dahil gusto nilang yumaman agad. Pero sabi niya, kapag faithful ka, sabi niya, a faithful man shall abound with blessing. Totoo yun, mga kapatid. Totoo. Kaya po, gawin natin yung salita po ng Diyos. Ano pa yung sabi ng Panginoon? The blessing of the Lord, it maketh rich, and He will add no sorrow in it. Kaya, kapag yung salita ng Diyos na to ay yung kinuha, the blessing of the Lord. Di syempre, yung blessing ni Lord ang lagi mong aantabayanan. Gagawin mo yung kanyang kalooban. Kasi ang isang taong gumagawa ng kalooban ng Diyos, dumadating yung blessing ng Panginoon. At sabi niya doon, He will add no sorrow.
pagkat mo nagpapala ang Panginoon. Praise God. So sabi pa niya dito sa Hebrews chapter 4, verse 12, ito yung tinatawag ko na initial effects of God's Word. Diba ito yung umpisa na epekto ng words of God sa buhay po natin. Initial effects. Hebrews chapter 4, verse 12, the Word of God is living and powerful. Ang salita ng Diyos ay buhay. Ang salita po ng Diyos ay buhay. Sabi niyo nga po, buhay. Pag buhay, ito ay kumikilos, ito ay lumalago, ito ay may ginagawa. Kasi buhay nga. At yung powerful, makapangyarihan. Ang salita ng Diyos, mga kapatid, ay makapangyarihan. Kaya pag lagi mo kino-confess ang salita ng Diyos, ito'y magmamanifest sa buhay mo. Kagaya ngayon, mga kapatid, kausap ko si Pastora Gigi, sabi niya, ang daming may sakit ngayon. Hindi lang po COVID-19 ang sakit. Iba't ibang klase ng sakit ang taglay ng tao ngayon. At ang sabi nga niya, kahit ako man, nakakaramdam ako ng mga kung ano-ano masasamang pakiramdam. Pero sabi niya, kino-confess ko lang ang salita ng Diyos. At makikita mo nga, mga kapatid, kapag kino-confess mo ang salita ng Diyos, magmamanifest ito. Ang sabi ng Panginoon sa 1 Peter chapter 2, verse 24, sabi niya, by His stripes we are healed. Una, meron po siya salita doon. Sabi niya, sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya yung ating mga kasalanan sa ibabaw ng kahoy. Upang pagkamatay natin sa ating kasalanan, ay mabuhay tayo sa katwiran. So, bago pala mag-manifest, yung tinatawag na by His stripes, we are healed, kailangan mamatay muna yung ating po kasalanan. Kailangan mamatay muna ito. Marami pong tao, Kristiyano, na bakit may sakit pa rin sila? Bakit andun nananatili yung sakit sa buhay nila? Because hindi na mamatay yung kasalanan sa kanila. Amen, mga kapatid. Ang pinakakalaban ng kagalingan ay yung pong kasalanan. Kapag may kasalanan ka, hindi makamanifest ang healing o kaya ay kagalingan. Kailangan mo muna itong patayin sa buhay mo. Kailangan mo muna itong pagsisihan sa buhay mo. Sapagkat sabi nga niya, sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya yung ating mga kasalanan upang pagkamatay natin. Ibig sabihin, kahit dinala na niya yung ating mga kasalanan, kailangan pa rin natin mamatay doon sa kasalanan na yan. Amen po ba? Hindi, dinala naman na ni Lord yung aming kasalanan, di okay na. Kahit may kasalanan ka, okay na, hindi po gano'n, mga kapatid. Kailangan mo itong patayin sa buhay mo, alisin, ibig sabihin po, ng kasalanan sa buhay mo. Upang by His stripes, we are healed. Ye were healed, mga kapatid. So, iyon po yung kailangan po natin gawin upang mag-manifest sa atin yung tinatawag na kagalingan na kaloob ng Diyos po sa atin. Sabi niya sa John chapter 6, verse 63, mismo ang ating Panginoon Jesucristo ang nagsabi niya, the words that I speak to you are spirit and they are life. The words, yung salita na lumalabas sa aking bibig, na aking sinasalita, they are spirit. Ano yung spirit, mga kapatid? Ito yung hindi mo nakikita pero gumagala. Hindi mo nakikita pero may buhay. At kapag ikaw ay tinanggap mo ito, lalagay sa iyo yung espiritu na yan at magmamanifest sa iyo. Kailangan mo ng faith. Amen po ba, mga kapatid? Kailangan ng faith ng isang tao. Ang example ko nga lang po nung nakaraan, sabi ko napakasimpleng example. Kung may faith ka na pagpapalain ka ng Diyos, ibibigay mo yung tithes mo kay Lord. Di po ba? Kung alam mo, kung ikaw naniniwala, pero kung hindi ka naniniwala, ay hindi ka magka-tithes kasi hindi ka nga naniniwala eh. O kaya naman, ay yung salita ng Diyos na sabi niya, pray, manalangin ka. Ang sabi ng Panginoon, di po ba manalangin tayo?
para ingatan ka niya, para yung proteksyonan ka niya. Kahit may tukso, hindi ka matutukso. Kasi ikaw ay puno ng pananampalataya sa ating Panginoon na yung salita niya ay kalakasan mo. Sabi niya nga, sabi po niya sa Philippians 4:12, sabi niya doon, I can do all things through Christ who strengthens me. I can do all things through Christ who strengthens me. So sabi niya, ang salita ng Panginoong Jesus, they are spirit and they are life. Ito ay buhay. Ito ay sa mga nakakatanggap nito, sa mga nagsasapamuhay nito, buhay ito. Amen. Hindi po ito kamatayan, kundi ito ay buhay at nagsisilbi po nating kalakasan. Ang sabi niya dito sa 1 Thessalonians chapter 2, verse 13. Anong sabi po niya sa 1 Thessalonians? Sabi ko lang po sa Tagalog. Sabi niya, for this cause also, thank we God without ceasing, because when ye received the word of God, which ye heard of us, ye received it not as the word of men, but as it is in truth the word of God, which effectually worketh also in you that believe. Ito sa Tagalog, at dahil naman dito, kami ay nagpapasalamat na walang patid sa Diyos, na nang inyong tanggapin sa amin ang salita na ipinangaral sa makatuwid bagay ang salita ng Diyos, ay inyong tinanggap na hindi gaya ng salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan na salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na nagsisisang palataya. Ang sabi niya dito, nagpapasalamat kami sa Panginoon. Ang sabi ni Pablo, na yung salita na ipinangaral namin, mga kapatid sa inyo, yung mga sinishare po namin ng mga pastor, kapag nandyan kayo at nakikinig kayo, at nagpapatuloy kayo, ito yung palatandaan na ang salita ng Diyos ay itinuturing ninyong salita ng Diyos. At hindi po salita ng tao lang. Ang sabi po niya dito, ganun po ang sabi po ni Apostol Pablo. At sabi niya, kundi ito ay talagang itinuturing ninyong salita ng Diyos na iyon naman ang talagang katotohanan. Ito po ay salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos, mga kapatid, ay makapangyarihan, ito ay buhay, ito ay espiritu, na kung saan ay kumikilos, nagmamanifest sa buhay mo kapag ito ay yung pinangahawakan. Kaya halimbawa si Israel, marunong siyang, marunong niyang sabihin na ako ay mananalangin sa Panginoon, ako ay magaling na. Pag lagi niyang sasambitin yun, magmamanifest yun sa buhay niya. So ganun din po tayo, mga kapatid. Magmamanifest ito sa buhay natin. Kagaya ko, kapag nakakaramdam po ko ng masamang pakiramdam, kinoconfess ko yung salita ng Diyos. Una, sinisiyasat ko yung sarili ko. Ano ba nagawa kong kasalanan? Tapos, kung hindi ko man alam, sabi ko, Lord, patawarin mo kung hindi ko man alam ito. At saka ko sasampitin yung I am healed by His stripes. By the stripes of my Lord Jesus Christ, I am healed. Thank you, Lord, sapagkat sinalita mo, Panginoon. Sasabihin ko yung mga text na yung kagaya ng Exodus chapter 23, verse 25. Sabi niya, and you shall serve the Lord your God. Lord, nagsiserve ako sa inyo, Panginoon. Sabi niya, and you shall serve the Lord of God, and He shall bless thy bread and thy water. And I will take sickness away from the midst of thee. Aalisin ko yung sakit. Kung nasa iyo yung nasa katawan mo may sakit, aalisin ng Panginoon yun kasi nagsiserve ka sa Panginoon. Babanggitin mo ito. Hindi ko alam ng Panginoon yung pangangailangan mo ay hindi mo na ito sasabihin. Kailangan mo itong sabihin. Kailangan mo itong confess. Yun po yung kapangyarihan ng panalangin. Kung bakit po tayo nananalangin ay para i-remind sa ating Panginoon yung kanyang mga salita. Ang sabi nga po ng salita ng ating Panginoong Jesus, sabi niya,
is ang siyang hahatol sa inyo. Siya ang maghahatol. Kaya hindi na po si Jesus ang maghahatol, kundi yung words of God na narinig mo. Amen. Yung mga narinig mo na salita ng Diyos, na ito yung, kung ito ay isinapamuhay mo, bibigyan ka ng reward ni Lord. Pero kung hindi, ito yung hahatol sa iyo. Amen po ba? So, meron pong siyang, madali na lang po ito mga kapatid. May siya na resulta na or effects of God's word. Siya. Number 1 is faith. Number 1, pananampalataya. Ito yung resulta ng salita ng Diyos. Sabi niya, faith cometh by hearing, and hearing by the words of God. So, ang resulta ng ating pong makikinig ng salita ng Diyos ay faith, pananampalataya, which is very important because you cannot please God without faith. Hindi mo pwedeng paluran, hindi mo pwedeng i-please ang ating Panginoon kung wala kang pananampalataya. Kung hindi ka naniniwala may Diyos, paano mo sasabihin, Panginoon, salamat po, hindi ka naman naniniwala. So, meron pong kapangyarihan yung pagpapasalamat mo kung ikaw ay naniniwala may Diyos. So, kailangan po natin ng faith. Number 2 is new birth. Ang resulta ng salita ng Diyos po sa atin ay bagong kapanganakan o born again. Amen. James chapter 1 verse 18, 1 Peter chapter 1 verse 23, ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina. And then Matthew chapter 4 verse 4. Ano yung sa Matthew chapter 4 verse 4? Kung alam ni Blessed, Matthew 4:4, di lamang sa tinapay nabubuhay ang isang tao, sabi niya kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. So yun po yun, new birth, meron na hindi pala yun, spiritual nourishment pala yun. Yung number 3 na po pala yun, binasa ko. Yung salita ng Diyos ang ikinabubuhay natin. Ito yung nagbibigay sa atin ng kasiglahan, nagbibigay sa atin ng kapayapaan, ng kapanatagan. Amen? So yun yung spiritual nourishment. Bunga po iyon ng salita po ng Diyos sa ating pong mga buhay. Number 4, healing and health for our physical bodies. Ang sabi niya, ang salita ng Diyos ay sabi niya, ito ay ikwintas mo. Sapagkat ito sabi niya ay health o kalusugan sa ating mga katawan. Ito yung nagbibigay po sa ating mga kapatid ng kalusugan. Kaya napakahalaga ng salita ng Diyos. Lagi mong sasambitin, lagi mo i-confess, at lagi mo ito, sabi niya, gagawin. Di po ba mga kapatid, ang salita po ng Diyos, kapag hindi mo isinasagawa, ito yung tinatawag na faith without works. Kaya dapat natin isagawa ang salita po ng Diyos. Isa pamuhay po natin. Number 5 is mental illumination. O kaya ito ay enlightenment o sabi niya, kaliwanagan ng pag-iisip. Kaya yung mga tao na nawawala po yung kanilang wisyo, yung kanilang kaisipan, because hindi po nila pinakikinggan ang salita ng Diyos. Yung mga tao napupuno po na ng kalungkutan, na-depressed na, ay hindi nila masyadong yung salita po ng Diyos, hindi nila masyadong pinangkilig sa buhay nila. Madalas, kinakalimutan po nila. Kaya mayroong mga tao na nakakalungkot, na sila yung mga dati na Kristiyano, tapos ay nakita mo na lang sila, may sakit na, wala na, kasigla-sigla, wala na silang kapag-asa doon sa buhay nila, nade-depress na sila. Ito yung mga taong hindi po naliwanagan ng kanilang pag-iisip. Kaya mga kapatid, kapag ikaw ay puno ng salita ng Diyos, yung isip mo mayroong mental illumination. Naliliwanagan ka. Naiintindihan mo yung mga bagay-bagay. Di ba, nakita mo yung kapwa mo. Pag may salita ka ng Diyos, at siya ay nagsungit, sasabihin mo,
kang umintindi, malawak ang iyong pangunawa, malayo ang naaabot ng iyong understanding. Amen. So yan po, ang salita po ng Diyos ay mental illumination. Ang salita po ng Diyos, ang sabi niya dito, ay victory over sin and Satan. So ang salita ng Diyos, mga kapatid, ito ay victory, katagumpayan sa kasalanan at kay Satanas. Mahalaga ang salita ng Diyos. Ito ang gumagapi, tumatalo doon po kay Satan. Si Satan, mga kapatid, gumagamit din siya ng salita ng Diyos. Kaya kapag wala kang salita ng Diyos, madadala ka at sasabihin mo, kailangan natin ang salita ng Diyos na kung saan ito yung ipagtataga mo, ipang-iespada mo doon sa mga wiles of the devil. Yung kanyang mga panunukso, yung kanyang mga pandaraya, yung mga taktika niya, mga kapatid, ay iyong malalaman kapag meron kang salita ng Diyos. Sabi niya, victory ito over sin and Satan. Number 7, cleansing and sanctification. So, number 7, ito po yung naglilinis sa atin. Nagsasanctify sa atin, mga kapatid. Kaya kapag ang isang taong nangangaral, yung malibawa, isang counselor, pero wala siyang ginagamit na salita ng Diyos. Bahagya lang na mababago ang isang tao, pero babalik na naman siya. Kasi alam niyo, ang naglilinis talaga ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Cleansing and nagsasanctify po sa atin. Nagpapabanal po sa atin. Walang iba po kundi ang salita ng Diyos. Praise God. Number 8. Number 8, sabi niya, is a mirror of inward spiritual revelation. Mirror. Ibig sabihin po ng mirror, Tagalog ay salamin. Ang salita ng Diyos ay salamin. Na ito yung makikita yung inward revelation mo o yung tinatawag na inward spiritual revelation sa buhay mo. Makikita mo yung ano ba talaga yung nasa puso mo? Ano ba talaga yung motibo mo? So, kapag nakita mo ang salita ng Diyos, para kang nagsalamin at nakita mo yung iyong kamalian, at ito ay nililisit mo. Ano po ba? Mga kapatid, ito yung resulta ng salita ng Diyos. Matututo kang maglinis, matututo mong alisin yung mga bagay na madumi sa iyong buhay kapag mayroon pong salita ng Diyos. At ito ay continuous. Hindi po isang linggo lang. Ito po ay araw-araw na ating po pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Halimbawa lang, mga kapatid, sa bahay, meron kaming devotion. Sabi ko, kailangan ito ay continuous. Continuous ito. Kasi pag hindi continuous, syempre para kang gumawa ng isang bahay na hindi mo naman itinutuloy. At hindi ito natatapos. Kailangan ito matapos until the coming of our Lord Jesus Christ. Kasi ito po yung magpe-preserve sa atin bilang mga mananampalataya. So kung ito ay meron kang ginawa na ito ay naayon sa kalooban ng ating Panginoon at pinagpapatuloy mo ito, mga kapatid, ito yung nagbibigay, nagsisilbi sa iyong kalakasan. Nakikita mo yung mga kamalian mo kapag nakikinig ka ng salita ng Diyos kasi may everyday meeting po kami ng salita po ng Panginoon and then prayer. So napakahalaga nito para po patuloy tayo lumakas at tumatag. Number 9, last po mga kapatid, yung sabi ko kanina, the words of God is our judge. Amen. Ang salita ng Diyos ang ating hukom. Halimbawa, nagsalita po ako dito sa inyong harapan. Hindi po yung mga sinalita ko na salita ng Diyos ay hindi ako yung sisisihin ninyo. O kaya ay hindi ako yung pangangatwiranan ninyo. Nasasabihin ninyo, si Pastora naman, puro parinig, puro pangsasaway. Hindi po, kumbaga, ako yung nagsasalita, kundi yung salita ng Diyos na yun, mga kapatid, siya yung hahatol na sa inyo.
maidadahilan sa Diyos. Wala, hindi mo pwedeng sabihan ng Panginoon na, Lord, hindi ko naman narinig yan. O kaya naman ay, akala ko naman, si Pastora lang nagsasalita niyan. Hindi nga po, hindi salita po ng Diyos yung aking pong ipinapangaral. Yung mga verses po na to, ito po yung magiging hukom po natin pagdating ng araw. At ito rin po yung ating magiging reward kapag po tayo mga kapatid yung sasabuhay ng salita po ng Diyos. Kaya po, bawat isa po sa atin, tangkilikin po natin yung salita ng Diyos. Mayroon po itong kapangyarihan, kaya nga sabi natin, authority of God's word. May kapangyarihan ang salita ng Diyos. At hindi lamang ito basta kapangyarihan, kundi ito ay makapangyarihan. Ano man, sabi niya, ang dumating sa mundong ito, mga kapatid, magkagunaw man, ang sabi niya, ang salita pa rin ng Diyos ay mananatili, magpakailanman. Hindi po ito matutunaw o hindi po ito mawawalan ng kabuluhan, kundi ito po ay mananatili at ito po yung mabibigay po sa atin ng kaligtasan. Ang sabi niya dito ang sabi niya sa last verse po, sa 1 Thessalonians, sabi niya, sa James chapter 1, verse 21, ang sabi niya, therefore, lay aside all filthiness and overflow of wickedness. Kaya nga sabi niya, alisin na ninyo. Sabi niya, i-lay aside na ninyo lahat ng karumihan and overflow, o kaya yung pong kasamaan, overflow of wickedness, and receive with meekness. At tanggapin daw po natin na may pagpapakumbaba, may kababaang loob, meron pong kaamuan. Sabi niya, meekness, the implanted word. Sabi niya, yung in-implant po niya sa atin na salita ng Diyos, tanggapin mo ito, ingatan mo ito, ang sabi niya, which is able to save your souls. Mga kapatid, ito po yung mag-iingat sa atin, mga kaluluwa. Natandaan niyo po ba, mga kapatid, yung pong pinakamahalagang bagay sa buhay mo? Ito yung kaluluwa mo, di ba? At ang kaluluwa po natin ay kinakailangan po natin maingatan doon po sa kaligtasan. Ano ang magliligtas po dito? Sabi niya, yung implanted word of God sa buhay po natin, which is able to save our souls, mga kapatid. Yung ating mga kaisa-isang kaluluwa, isa po tayong mga kaluluwa, mga kapatid. Hindi po dalawa ang ating kaluluwa. Yung isa na isa impyerno, yung isa na sa langit. Hindi po pwedeng ganon. Kapag ang kaluluwa mo inapadpad na sa impyerno, wala nang pag-asang pumunta sa langit. Kaya dapat ingatan po natin yan po ating kaluluwa. At ang kapangyarihan po ng salita ng Diyos. Sabi niya, ito po yung mag-iingat po sa ating mga kaluluwa. Amen po ba, mga kapatid? Praise God. So, tayo lahat, mga kapatid, ay encourage po na wag po natin pagsawaan ng salita ng Diyos. Pagbasahin po natin ang salita ng Diyos. Pagbulay-bulayan po natin. Isip-isipin po natin ang mga salita po ng Diyos upang magkaroon po tayo ng successful life. Yun po sa Joshua chapter 1, verse 8. Amen. So, tayo po lahat ay manalangin sa oras po nito, mga kapatid, tayo po ay mag-pray. Hallelujah. Father God, sa pangalan po ng aming Panginoon Jesucristo, thank you so much, Father God, sa mga salita mo, Panginoon Diyos, na amin po napag-aralan. Ito po, O Diyos, ay ang makapangyarihan po ninyong salita, Lord God, the authority of God's word, Panginoon. Salamat, Lord, kaya O Diyos, mag-manifest po ito sa aming buhay. Patuloy, Panginoon Diyos, at hindi lamang po sa amin, kundi, Lord God, sa amin po, buong mga pamilya po namin, kanya-kanya po namin, pamilya o Diyos, Lord God, hayaan mo, Panginoon Diyos, na ito po ang makita sa amin, Lord God, sa aming pamumuhay, Panginoon Diyos, ang iyong po mga salita, Lord God. I pray, Lord, patuloy mong kinusan, Panginoon Diyos, Lord God, ang bawat isa, Panginoon. Patuloy mong, Lord God, puspusin po kami ng pananampalataya, O Diyos, sa iyong mga salita, Panginoon. At maraming salamat, Lord God, sa pagkatunay nga po na sabi niyo po sa Jeremiah, Panginoon, binabantayan niyo po, O Diyos, sa iyong mga salita, Panginoon, upang ito ay iyong isakatuparan, isagawa, Panginoon. Kaya, Lord God, as we confess, Panginoon, ay yung mga
Lord God, as we meditate and confess your words, Panginoon Diyos, Lord God, tinitingnan po ninyo, Panginoon, at madaling-madali niyo po itong isinasagawa sa buhay po namin, Lord God. Kaya Lord, maraming salamat, Lord God, sa katapatan po ninyo. Panginoon, salamat, Panginoon, sa pagkatuloy ng iyong mga salita, Panginoon Diyos, ay hindi po magmamali, Panginoon. Lord God, hindi po ito, Lord God, magkakabulang, Panginoon. Maraming salamat sa ganapan, sa manifestation po nito, Panginoon, sa aming po buhay, Panginoon. Lalo na po ito sa panahon po ngayon, Lord God. Lord, sa iyong salita lamang po kami makakahawakan, Panginoon. At Lord, sa iyo po, Panginoon Diyos, na Lord, lihim, Panginoon, sa iyo po, lihim na dako po lamang kami, mananahan, Panginoon Diyos. O Lord, maraming salamat, Lord God. Sa oras na ito, Panginoon, bless all your people, Panginoon, sa bawat isa na narito, Panginoon, na nagbigay ng kanilang oras, Panginoon. Lord God, at panahon upang ikaw ay aming sama-samang sambahin, Panginoon, Lord God, pagpalaan niyo po ang bawat isa. Lord God, kayo po patuloy, Panginoon, na mag-supply ng kanilang mga pangangailangan. Salamat, Lord God, sa Matthew chapter 6, verse 33, Panginoon Diyos. Lord God, Lord, sa pamamagitan, Panginoon, Lord God, na aming pong pag-una, Lord God, if we seek first your kingdom and your righteousness, all these things shall be added unto us, Lord God. Kaya Lord, na aming mga pangangailangan, Panginoon, ayaw pong isusupply sa amin, Panginoon. Thank you so much, Panginoon, Lord God. Sa iyong pangako, Panginoon, sa Deuteronomy chapter 28, verse 1 to 14, Panginoon, Lord God, if we diligently hearken your words and obey your commandments, Lord God, all the blessings shall come upon us and overtake us, Lord God. Salamat, Lord God, sa lahat ng mga blessing po nito, Panginoon. Hallelujah. Thank you so much, Lord God. Salamat din, Panginoon, Lord God, sa Jeremiah 33, verse 3, Panginoon Diyos. Lord God, call unto me and I will answer thee, Lord God, and show thee great and mighty things which thou knowest not. Salamat, Lord God. We are calling unto you, Lord God. Sa iyo lamang po kami tumatawag, Panginoon. Sa iyo lamang po ang aming pag-asa. Sa iyo lamang, Panginoon, ang aming buhay, Panginoon. Kaya, Lord God, salamat sa mga gagawin niyo pa, Panginoon Diyos. Salamat, Lord God. Maging pa sa Jeremiah 32, verse 27, Panginoon. Sabi niyo po, I am the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Yun po yung sabi niyo po, Panginoon. At sagot po namin, Panginoon, Lord, wala pong mahirap sa inyo, Panginoon. Wala pong imposible sa inyo, O Diyos. Lord God, kami pinanghahawakan, Panginoon Diyos. Sa iyo po lamang, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Maging Panginoon, salamat, Lord God, sa Psalms chapter 23, Panginoon. Sa buong chapter po nito, Lord God. Lord, salamat sa, Lord God, sa katugunan, Panginoon Diyos. Maraming salamat. Hallelujah. Thank you so much po, Lord God. Thank you, Lord. Hallelujah. Sa pagkatuloy nga, Panginoon Diyos, that you are our shepherd, Panginoon, Lord God. And we shall not want, Panginoon. Because, Lord God, all things, Lord God, are provided by you, Lord God. Thank you so much, Lord God. Thank you so much, Lord God. Sa oras nito, Panginoon, i-bless niyo po, Panginoon, yung mga kailangan narito. Panginoon, thank you for covering us today. Thank you, Lord God, for your covering and protection, Panginoon, by the blood of Jesus Christ, Panginoon. Thank you, Lord God. And also, Lord God, salamat din, Panginoon, sa pagpapalaan mo kami, Panginoon, sa pagpaparami, pararamihin mo kami, Panginoon. Salamat, Lord God, sa Hebrews chapter 6, verse 14, Panginoon Diyos. Hallelujah. Thank you so much, din, Panginoon. Maging, O Diyos, salamat sa pagkatang mga pangako po ninyo. Panginoon Diyos, kay Abraham, Panginoon, ay ipinangako din po ninyo sa amin, Panginoon. Sapagkat, Lord God, we are heirs. If we are in Christ, Lord God, we are heirs of the promise, Lord God, that you have promised to Abraham, Panginoon. Thank you so much. Thank you so much, Lord God. Hallelujah. Maraming salamat, Lord God. We confess, Lord God, and we believe, Lord God, in your words, Lord God. Thank you, Lord God, for the manifestation of your promises and your words, Lord God, upon our lives, Lord God. Maraming salamat, Lord God. Lord, pinupuli ka namin, Panginoon. Nataas po namin ang itong dakila at makapangyarihang pangalan, Lord Diyos. Ito po, Panginoon, ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.